Kain tayo mga kaulam, kain. Tayo ay may ginisang labanos. Labanos? Yeah, radish. You're eating labanos? Of course, honey. Hmm? Sabi ko kararating laan. Cherry. Wala. Tapos tayo ay may inihaw na isda. May inihaw sa bulaklak. Kain! Kain po, kain! Ginisang labanos at inihaw na isda. Bismillah. Bujuk, 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 bujuk. She's checking the partner. Yeah. Ang asawa ko'y kararating lang po. Kain po tayo, kain! Yellow. Yeah. Masarap na isda. Yellow. Kain tayo mga kaulam. Ang asawa ko dahil kumain sa opisina at may handaan daw. Kaya na kain ng ginisang labanos. Super. Mamaya tayo mag-shoutout mga kaulam ha. Ako lang kakain. Tayo maghuhuntahan maya-maya. What you want to do? What did Sarah put in here? Can I have the cup please, honey? It's look at the water. What's the color? Maybe this is for milk, maybe. She should not drink milk now. Because she's still coughing. Hindi ko talaga maiwasan ang hindi uminom pag kumakain. Masarap talaga ang labanos. Mamaya po tayo mag-shoutout. Ako lamang po gutom na gutom. At ako'y walang... Ang almusal ko mga kaulam ay papayang hinog laang. At saka cherry. Gutom na gutom ang inyong kaulam. Dahil mga kaulam, nagpa-check up ako yung sa regular kong check up. Binawalan ako ng doktor kumain ng may mga mamantika. Yung masyadong mamantika. So sa school, alam naman ninyo mga kaulam na ako ay laging nag-order ng mga Indian food. So iniwasan ko na mga kaulam ang Indian food. Dahil ang Indian food mga kaulam walang duda masarap. Kaya lamang ma-oil. So hindi na ako nag-Indian food ngayon muna sa school. Kaya ako ay nagbaon kanina ng hinog na papaya at saka cherry na prutas. So yun mga You want cherry, Sarah? Very Tapos nag-isa ako ng labanos. Kaunting-kaunting mantika lang ang pinagisahan ko dahil ito naman ay nagtutubig. Nagpo-produce ng tubig. Honey, you will not eat? No, I am good. I will eat this fruit. Busog siya, busog. We have kebab, hummus, It's good I am lucky, not Chinese food. Arabic food. That's why, Yeah. It's your day. Maybe that Arabic person he buy it. These people, they not buying like that. Because I'm here, we have one person, he came also from vacation. Korean, Chinese food, my goodness.
Kain po tayong lahat mga kaulam. Hindi ko na kayo maisa-isa at talaga ako'y nahihilo. Sobrang init sa labas. Kanina po umaga ako nahihilo. Hindi ko na kung bakit. Kain po, kain. Maghuhuntahan tayo pagkakain ko mga kaulam. Marami tayong tatalakayin. Marami tayong marites ngayon. Mahilig ako sa labanos, kahit na ihalo mo ito sa sinigang, sa lahat, kahit saan mo ito ihalo. Sa bopis. Gusto ko din nakahalo sa bopis. Salamat po sa inyong lahat. Kain ho tayo, kain. Happy birthday po kay Sir Eduardo from Renelito Alday, de Alday. Sir Eduardo, happy birthday. Padala ka naman dito kahit Shanghai. Di yung mga kaulam ang itlog ng inihaw na isda, oh. Iyan ang itlog. Sabayan po ninyo akong kumain, kain po tayong lahat. Alam kong kayo ay nakapamahaw na o nakakapaghapunan na dyan sa Pilipinas. Ang mga nasa UAE naman po, tayo mag-lunch na. Ganito talaga mga kaulam dito sa UAE ang lunch time. Alas 2, alas 3, alas 4. Normal ito dito mga kaulam. Hindi katulad sa atin. Pagdating ng alas 12 en punto, stop sa trabaho at kakain. Dito ang alas 11, ang alas 12, they considered it morning breakfast. Aba, Shirley, ako naggusto ng labanos at saka nag-ihaw ako ng isdang malaki. Malasa ang isdang are. Kain po, Ma'am Norma. Ma'am Ellen, kain tayo, Madam. Tapos maraming kamatis. Tayo maghuntahan niya pagkakain. Magchichismisan na naman. Malamang sa tayo may isang araw, makakapitan na tayo. Honey, what is middle name if they put it in the passport? N.A. Yani, what is that? This is Filipino? Yeah. I don't know. That is 2 words. It means 2 words. Like De Castro, they can put it D.C. Is mean, yani, is nothing or is meaning something? That is 2 long words. That's why they only put the initial. For example, Daisy, De Castro, Arhami.
So they can put basic D and C for De Castro. Because it's long, they are not putting the whole thing. They are putting only the initial. N-A. Yeah. And N stands for something. I And thought A, it meant no, nothing, none. no. Ah. And it's the person he complained why you put N-A. And the old visa, that in A included in the middle name. Honey, I don't know that person why they put NA. No, I meant the old, that person he canceled from old company, okay? Ah, NA, maybe they forgot to put the... No, they put it there actually in A because it's included in the passport. That is not wrong. Now the thing, now that person when will put it in A, he says should be, and A is not there. I said how come? Ah, NA should not be there. The family name should be there. Family name. I don't know, honey. Show me. I don't know. I cannot say it until I see it. First name, okay. Giving name, okay. Middle name, in the passport have middle name, correct? Middle name, if you are single, it should be the family name of the mother. That's it. They put an A in the middle name. It should be the middle name, it should be the family name of the mother. Like our children. Mariam is the given name, De Castro is the middle name, Arhami is the family name. No! The thing now, the person he complained, he don't want that in A should be not in full name. I said, how come? Included in the passport should be in the full name. I don't know, he's stupid. Should be in A is not there. Because old name... They put the family name, no. They put it. Why they put NA? I don't know. This is the passport, not us. I don't know. Pasensya na kayo. Hi, Jen! Hindi pwedeng ang nasa passport na passport na ilalagay ay NA pag family name. Hindi yan acceptable sa passport na lalo na Filipino. Kailangan kapag ka Filipino kompleto yan. My first given name, family name and given name, middle name at family name. Hindi po pwedeng laktawan ang middle name. Hindi i-issue ang passport. Because here in UIE, they put in middle name. I know NA is not available, but If it's not available, I was thinking that for the Indian, if the middle name of Indian are 2 words, they put it only the initial. For the Indian, they are doing that. But this is first time Philippine I saw it. Yeah, in Philippines, it's not allowed, honey. To put in the middle name NA, it's not allowed. But it's there now. I don't know how they accept it. Passport should have full name. From the given name to middle name to family name. Wherever you came from. Ay, hindi ko alam. Kasi ako, pag nagpapapassport, talagang kinukompleto ko dahil yun talaga ang requirement sa passport. Kailangan may middle name. Hindi ko alam kasi hindi ko alam sa ibang passport eh. That's ang akin lang yung experience ko pag nagpapapassport ako. Imelda Vargas, don't talk when your mouth is full. It's my eating, it's my rule. Yes, Ma'am Imelda. When I eat and I do the live video and when I talk, it's my rule. Sorry. If you don't like to see that my mouth is full and I'm eating, you can go. My life, my rule. Who saying it's one person? Natatawa ang asawa ko. Sino doon nagsasabing huwag akong magsalita nung may laman ang bibig? Hi, Ma'am Elma! Ma'am Dolores, kain po tayo. Salamat po, Ma'am Vivian. Pasensya na po doon sa talagang
Medyo mataray po talaga ako pag ganyan. Because, alam na ng aking mga followers po kung ano talaga yung ugali ko. Kakain ako na nakataas ang paa, kakain ako na nakakamay, and I will talk. Because that's me. I will not adjust for you. Kain po tayo, kain! Somebody answered like this in the channel, you know. He said, one channel here, your voice is not correct. Yours is not nice. He said, if you don't like, go other channel. Naasawa ko may kanyang katwiran. Kung ayaw mo, di lumipat ka daw sa ibang channel. Yes, he said. He answered very correct, no? If you don't like, he told you to come. Change so many channels there, so many people talking. He said your voice is not correct to talk but in the microphone. You see how he answered, how he's stupid. But he answered for him. Hello po, Marilu. You answer very nice way. If you don't like, change the channel. Oo, paano pa tayo magla-live? Paano tayo mag-i-interact sa ating mga followers? I want to interact with you. When you question, when you ask question, I have to answer. Even if I'm eating. It's not, there is no rule in the world, there's no such rule in the world that you are not allowed to talk when you're eating. Yes, we are allowed to. Why? It's just a stupid rule by the elite people, you know. Yung mayayaman lang ang may rule niyan. I'm not elite, I'm not rich. Huwag na tayong magkunyari mga kaulam. We all talk when our mouth is full. We all do. Don't me. Lahat tayo ginagawa natin yan. Yung mga tao mapagkunwari lamang na sila ay somebody else at sila ay mga elite na tao, yung mga tao lang yan, ginagawa yan. Pero nagkukunwari lang sila. Ang totoo niyan, gustong-gusto na nila magsalita kahit na punong-puno ang bibig nila. Why will you stop yourself for doing such thing? If it's, kung masaya ka doon. Hello po! Siya, maghuhugas ako ng kamay tayo, magkwentuhan na ha. Honey, they said it's allowed now in the Philippines. What? Without middle name. Without middle name? Yeah. Because that is people's choice, no? If they want to put middle name, they can put. Sa mga kaulam, buhay sa isla, May M. Guwela, Shirley Cortas, kamusta ka dyan, inaay pamangkin? Ma'am Cecilia Deakin, do what you love, you can please everyone. Yes, Madam Cecilia, thank you very much for understanding. We cannot please everyone. As long as we are happy for what we are doing, then we have to go on. Because our life is very short in the world. If we will, kung magpapatali tayo sa lahat ng bawal, ang alam ko lamang bawal mga kaulam, bawal pumatay, bawal magnakaw, bawal man lamang sa kapwa. Bawal gumawa ng masama. But talking while you're eating and your mouth is full is not bawal at all. It's not a sin. Hindi ang kasalanan eh. So, kapag alam kong hindi kasalanan sa Diyos, I will do it. I will only stop mga kaulam kapag kasalanan sa Diyos. Ha, yun doon lang tayo magpo-focus. Kung ano ang kasalanan sa Diyos at kung ano ang makakasakit sa kapwa, doon ako hihinto. Kapag alam kong makakasakit ako ng kapwa, kapag alam kong kasalanan sa Diyos ang aking ginagawa, then I have to stop. I have to stop myself. Kasi dyan tayo dapat nabubuhay eh, sa hindi tayo manlalamang, hindi tayo mananakit, hindi tayo manloloko, hindi tayo yung ganyan. Pero while, you know, yung kakain ka ng nakataas, who told them that it is not allowed? Sino ang may sabing hindi yan allowed? It's not. Wala nga sa written rule yan eh. Wala nga yan sa 10 utos ng Diyos eh. Doon tayo mag-focus sa 10 utos ng Diyos, okay? Because that is the most important of all. Alam niyo mga kaulam, oo nga, nakakubyertos ka,
nakakobyertos ka, ha? Naka-napkin ka pa dito, lahat yan ay meron ka. Tapos, hindi ka nagsasalita ng may laman ang bibig mo. In short, you are, you know, acting like an elite, like a very prestigious person. Pero, saksa ka naman kasama ng ugali mo. Nang mamaltrato ka ng katulong, nagmumura ka ng ibang tao na wala namang ang baba ng tingin mo sa ibang tao, nang hahama ka ng ibang tao. So ano, alin ba ang mas? 'Di ba? Kasi yan naman ang karamihan sa mga mayayaman eh. Prestihiyoso nga sila kung kumain sa harap ng kainan. Pero mga ugali naman nila, saksakan naman kasasama. So, mas gusto ko pa yung ganito, kakain ako na nakataas ang paa, na nakakamay, nang wala akong iniilaga na kahit na ano, pero hindi ako nananakit ng kapwa. Hindi ako nanlalamang ng kapwa, hindi ako nagawa ng masama. Yun na importante sa mga kaulam. Gusto ko lang linawin sa lahat, kung hindi ho ninyo gusto ang napapanood ninyo na ako'y nakakamay, na ako'y nagsasalita ng may laman ang bibig ko, then you are very free to go. Sabi nga ng asawa ko, lipat na lang kayo ng channel. Kasi I cannot please you. And I will not adjust for you. Because this is what makes me happy. And I will do what makes me happy. Hanggat ako'y walang ginagawang masama at wala akong ginagawang kasalanan sa ibang tao. I hope I made myself clear. Okay? Ma'am Susana Fusieran, Ma'am Iluminada Borromeo Laparan, hello po Ma'am Carol Garcia Masa. Totoo, ang sarap kumain mga kaulam ng may kakwentuhan because we are very tired from work. Like me now, I just came from work. I'm so tired, I'm stressed. Not so much stress, but a little bit of stress, alhamdulillah. Kapag umupo na ako dito sa hapagkainan, gusto ko meron akong napapag-share, nakukwentuhan ako ng anong nangyari, kamusta ang buhay, kamusta ka. Kasi importante sa akin mga kaulam, kahit kami mag-asawa lang ang nakain. Siguro minsan napapansin ninyo mga kaulam, kakain kami mag-asawa, tatanungin ko siya, honey, how's your day? How's your work? Kasi mga kaulam, importante. Importanteng natatanong natin ang ating katabi. Importanteng natatanong natin ang ating kapwa. Kung kamusta sila. Kasi baka mga kaulam, baka hindi natin alam. They are suffering from, sa loob na. Hindi natin alam, baka mamaya, kailangan pala nila ng kausap. Diba? Simpleng bagay na nagagawa natin mabuti sa ating kapwa. Huwag na nating ipagdamot. Magandang gabi, Ma'am Mariana Resitas, Ma'am Edna Kilkial, and Beng Alioso Carabuena. Yan. Watching from Ras Al Khaimah. Uy! Salamat po Ma'am Beng from Ras Al Khaimah. Alam kong sobrang init. At kamusta kayong lahat dyan? Kamusta ang nanay ni Nita? Sana nakakain ng maayos nanay. Ma'am Shane Gunato from Sweden. Good afternoon Ma'am Shane. Kamusta kayong lahat? Doon sa hindi ko pa na siya shout out, pwede pa kayong mag-comment so I can see your name. Kasi kanina, gustong-gusto kong kumain talaga mga kaulam dahil i-share ko lang sa inyo itong mga nagdaang araw. Kung napapansin nyo, hindi ako everyday nagla-live. Ma'am Emmy Ilagan from Milan, Italy. Kamusta po? Dahil ako po mga kaulam ay may naramdaman sa aking sarili na parating masakit ang aking sikmura. Itong abdomen ko, parating masakit yan. Hindi siya sobrang sakit. Sabi ko nga sa doktor, I cannot consider it as a pain. Hindi ko pwedeng i-consider na masakit. But I felt parang hindi ako komportable. Parang may kaunting hapde sa sikmura. Ma'am Susana, opo, nakauwi na po nung May 6 ang inay. Shout out from Scotland, Ma'am Cecilia Deakin. Wow, talagang abot na pala tayo ng Scotland. Ma'am Cecilia, kamusta po kayo dyan sa Scotland? Hope everything is fine, everything is well with you. Ma'am Lamina Puno Macaso, good evening po. So, nagpa-check up ako, tapos yung initial check up sa akin ng doktor, kasi ang mga complaint ko is, yung pagdumi, pasintabi po sa mga kumakain, hindi na, dati kasi mga kaulam, ang normal ko talaga na pagbabanyo is 3 to 4 times a day. Unang-una mga kaulam, paggising ko sa umaga, yan ang unang-una kong gagawin. Magbabanyo ako. Kasi yan talagang unang-una kong nararamdaman. Ma'am Anita Ingalan Rivera from Cabanatuan, Nueva Ecija, good evening. Tapos ang pangalawang beses is pagkakain ko ng tanghalian sa school. Yan, hindi ako magbabanyo. Tapos, pagdating ko dito sa bahay, kakain ako. After kong kumain mga kaulam, after kong mag-live, automatic yan. Nako, Sister Efren, ginisang labanos at inihaw na isda, yung malaking galunggong.
Ang sarap pala nun. Ngayon ko lang ngayon na ako nakaluto ng ganyang isda. Tapos mga kaulam, minsan before bedtime, pero hindi everyday yung before bedtime. Hello po, Ma'am Virginia, Noemi Clarin, hello po. Hi, Ma'am Maricel Vargas. Totoo yan, Ma'am Maricel. Tapos, hindi na yung naging mga 2 weeks na or mga almost 1 month na 2 times lang ako or minsan 1 time lang ako magbanyo sa isang araw. Hindi ako nanonormalan pag ganyan mga kaulam. Parang nawiwirduhan ako sa sarili ko na something is wrong with me. Tapos may kaunting hapdi sa aking sikmura. Ayan. So, nagpa-check up ako sa doktor. Sinabi ko ang aking mga reklamo, ganyan-ganyan. So, binigyan ako ng gamot para sa sakit ng sikmura. Tapos, nirefer ako ng doktor. Ako mga kaulam, sinishare ko ito. Baka kasi mamaya may kaparehas pala akong nararamdaman sa inyo. Ang payo ko sa inyo mga kaulam, magpapa-check up agad. Huwag nating patatagalin. Kasi, pag pinatagal natin, maglilid yan sa mga seryosong sakit. So, hanggat maaga, pag may naramdaman agad tayo mga kaulam, pa-doktor agad ha. So, hiningan ako ng doktor ng sample, ng stool sample. So, nagbigay ako sa ospital ng stool sample. Yun ang hindi pa naiitawag sa akin ng doktor kung ano ang resulta. Kasi late ako nakapagbigay. Tapos, kahapon mga kaulam, kaya hindi ako nakapag-live din kahapon kasi ako kahapon ay nagpa-ultrasound kasi nirefer din ako ng doktor for ultrasound. So, iba yung aking internal medicine na doktor na check up sa akin, iba din yung nag-ultrasound. So, pasalamat ako mga kaulam kasi ang nag-ultrasound sa akin babae kasi yung internal medicine ko ay lalaki. So, eto na. Sabi sa akin nung nag-ultrasound kahapon, unang lapat pa lamang dito ko, sabi niya, oh, you have a little bit fatty liver. But not too much. This is controllable pa daw. Wag lang daw akong kakain ng mga, di ba nakita niyo mga kaulam, sobrang hilig ko dito. Ito ang kauna-unang ipinagbawal sa akin. Dahil ito talaga mga kaulam ang kinahuhumalingan kong kainin everyday. Siguro kaya ako nagkaroon ng fatty liver. So bawal. Bawal ang any form of chicheria. And mga kaulam ha, binibigyan ko kayo ng tip. Bawal ang maalat. Bawal ang mamantika. At bawal ang mga processed food. Alin mga kaulam ang tinatawag ng mga doktor parating processed food? Yung mga frozen. Giniling na frozen, tosinong frozen, lalong-lalo na mga kaulam ang hotdog. Shout out Len! Hi Ma'am Zandra Jacqueline Naroshima. Mukhang hapon ay ang ganda ng pangalan. Salamat po Ma'am Grace o Ma'am Umandam Panoy, Ma'am Anita England Rivera, good evening po. Let Ramos de la Torre, good evening. So yun mga kaulam, huwag tayo, yun ang ating mga iiwasan. At dapat daw, at sinabi sa akin ng doktor, nung nag-ano sa akin ng doktora, sabi niya, kasi parang magkaedad kaming dalawa. Sabi niya, sa edad natin, na nasa menopausal stage na tayo, ibang-iba na ang katawan natin ngayon kaysa sa dati. Hindi na tinutunaw ng ating bituka ngayon ang mga dating pagkain na mabilis nating tunawin. Kaya mag-iingat talaga mga kaulam daw. Kapag nag-reach ka daw ng 40 years old, pinaliwanag talaga sa akin lahat kahapon. Kapag nag-reach ka daw ng 40 years old, huwag ka na daw kakain ng mga pagkain na mahirap tunawin. Tapos iwasan din daw kumain mga kaulam ng pagkain na hilaw. Ano ang mga pagkain hilaw? Kilaw. Tapos yung mga ihaw-ihaw na hindi mo sure kung lutong-luto hanggang loob ng karne. Yung mga ganyan daw ang dapat iwasan. Tapos, parang iwasan din daw ang parating may prito o may mantika. Pwede daw magmantika but not everyday. Tapos, ano pa ang sabi sa akin kahapon? So ako talagang totally nag-promise ako sa sarili ko, hindi na ako kakain ng chicheria. Kaya kaninang umaga mga kaulam, ang baon ko sa school, hinog na, alhamdulillah, nakatagpo ako sa supermarket sa palengke kahapon ng napakatamis at napakasarap na hinog na papaya. Sobrang sarap. Alam niyo yung malambot pero malutong. Hindi ko maipaliwanag. Tapos ang tamis na papaya. Plus napanood ko mga kaulam si Dr. Atoy. I don't know if you know Dr. Atoy. Very sikat din siya na vlogger doctor, na ang buto ng hinog na papaya, yung itim na buto na parang jelly, yan daw ay napakagandang inumin sa umaga pagkagising, empty stomach. So, kinuha ko yung lahat ng buto ng isang buong malaking papayang hinog. Tapos kaninang umaga, pinunong ko yung isang kutsara, tapos nilagay ko sa bibig ko, tapos sabay inom ako ng isang basong tubig.
Pagkagising ko kaninang umaga, yun ang aking ginawa. So, hindi ko sinasabi mga kaulam na gamot yan sa inyong mga sakit. Ang sinasabi ko, ang sabi ng mga dalubhasa, magaling daw yan panlaban sa ating internal organ, sa mga, kung ano yung mga, magaling daw yung pangontra sa mga sakit na po pwedeng dumapo sa atin. So, wala naman siguro mga kaulam mawawala kung ating susubukan. Kasi hindi naman siya ang buto naman ng papaya ng hinog, hindi naman mga kaulam yan, hindi yan it cannot, harm our body. Parang walang magagawang diferensya yan sa katawan natin. Kasi ma-digest naman yan ng ating katawan. Magaling man siya o hindi. Kung magaling siya, edi salamat, makakaiwas ka sa sakit. Kung hindi naman, wala din namang mangyayari masama sa iyo. Dahil edible naman siya. Mama Alexa Mini Store Vlog. Hello po, magandang gabi. Ma'am Lani Agwas, good evening. So yan, sabi ni Ma'am May, yes, pampababa ng kreya ang buto ng papaya. Alhamdulillah. At least may mga followers tayo na may idea din. So, isang kalahating baso yung nakuha ko na buto ng papayang hinog. So, ititake ko yun everyday hanggang sa maubos and then bibili ulit ako ng isang malaking 7 pieces ng buto ng papaya. Naku, 7 pieces lang pala ang ginawa ko kanina, isang kutsara. Ininom ko sa isang basong maligam-gam na tubig. Tapos, binaan ko sa school mga kaulam yung cherry na binili ng asawa ko. Dahil ang cherry mga kaulam, pampababa ng pang-stop yan pag tumataas ang inyong sugar level, maganda daw ang cherry. So, nagbaon ako ng isang Tupperware na cherry, isang Tupperware na hinog na papaya kanina sa school. At yun ang kinain ko hanggang lunch kanina. Kaya ang inyong kaulam ay gutom na gutom pag uwi. So, ngayon naman, kung napansin niyo, ang kanin ko ay hindi madami. Hi, Ma'am Christina, Ma'am Ophelia Hermohino, good evening. So, kung napansin niyo, ang aking kanin kanina ay hindi madami. Dinamihan ko ang kain ng labanos. Why? Ang labanos po mga kaulam ay puno yan ng tubig. Matubig yan eh. So, it's good to our body. Lahat ng pagkain mga kaulam na matubig, maganda yan sa katawan. Kagaya ng upo, kagaya ng cucumber, yung mga pipino na yan, matutubig yan, maganda yan mga kaulam sa katawan. Magandang gabi, Ma'am Joanne Paulino. So, wag tayo mga kaulam minsan na, wag natin ipagpawalang bahala mga kaulam. Yung kahit maliit na nararamdaman natin sa ating katawan, kung hindi na tayo komportable, magpa-doktor na. Dahil importante na naaagapan kaysa sa napapabayaan. So, ayun mga kaulam, ang sabi sa akin ng doktor, meron lang daw akong a little bit fatty liver. Iwasan ko lang daw ang mga pagkain na sinabi niya. And then, mag-walking daw ako everyday. So, next week mga kaulam, this week ang pasok ko na lang is hanggang Webes. Honey, I don't have work on Friday. Why? We are only working till Thursday. They didn't mention about husband? They said husband has to work. No way. And give gift to the wife. No. Ingit ang asawa ko. What is bulldozer? Yes. Or tractor? Ma'am Nona Banasihan, Ma'am Ilorde Butcho, good evening. Ma'am John Paulina and Ma'am May Francisco, good evening po. So mga kaulam, parating pag may mga herbal na sinasabi ang mga doktor, sinusunod ko. Hindi ako nag-aatubili, ginagawa ko parati katulad ng mga maglaga ka ng dahon ng ganito, kainin mo. Mga kaulam, hindi naman tayo, wala naman mangyayari masama sa katawan natin eh. Kasi gulay naman yan o kaya dahon naman yan. So kung halimbawa meron pala tayong may sakit pala tayo na hindi natin alam at napagaling nung ininom natin yun, hindi tayo ang sinuswerte, di ba ga? So, there's no harm in trying kapag ka mga ganyan. Dahil wala naman mangyayari sa ating masama. Ang dapat, tsaka sabi ng doktor, kapag nagkakaedad na from 40 pataas, humihina na mga kaulam ang ating metabolism, yung ating panunaw. Huwag na daw tayong kakain ng mga, alam niyo yung mga karneng baka na mahirap tunawin. Hi, Sweet Moon! Sweet Moon there? Yes! كيف الحال؟ شو الأخبار؟ هيا الله بمنطبة وهبا ترين. Special greeting. Aywa? She disappeared. Honey, no one is washing my plate. Oh? Yeah. No, I am because you're fixing something. Yeah, tomorrow. Later, listen. When you go to the Bacala later, can you buy me? You remember, honey, when we go Philippines, you buy a box. Which box? The box, the brown big box. Can you buy me 2? What you will do? I will bring tomorrow to school. Thank you. Iwasan daw talaga natin ang red meat mga kaulam.
Di ba ang mga tao, mga kaulam, minsan gusto nila. Ako mga kaulam, personally sa steak, sa beef steak, gusto ko yung yung medium rare, yung may dugo-dugo pa. Ay, that's not good for the body. Ma'am Edna Sato, good evening. Salamat po, Ma'am Edna Sato. Ma'am Peliza Rioforio, magandang buhay po, madam. So, ayun mga kaulam, sabi sa, alam niyo mga kaulam, seryoso ako na lumapit ako doon sa nag-ultrasound. Sabi ko, Doc, do I have a serious illness? Sabi niya, no, you're perfectly fine, mashallah, alhamdulillah. So sabi ko, alhamdulillah. Only the little bit fatty liver, it's not very bad that when I saw it, you can control it. Sabi ko, how's my kidney? Your kidney is fine, alhamdulillah, everything is fine. Only I can see, sabi niya, you have lots of gas inside. Parang meron talaga akong kabag. If I am doctor, you know what I would say? Give 1 month's salary for husband, you will come very well. Aywa! Sira ulo ka. So, yun ang kaya pag nakikita niyo ako ngayon, masaya ako. Kasi syempre mga kaulam, ang magkaroon ng magandang kalusugan, alhamdulillah. Ang magkaroon ng maayos na kalusugan mga kaulam, isang kayamanan yan. Totoo. Kung marami tayong nakikita mga kaulam sa Facebook na mga tao may sakit, na halos talagang, alam niyo yon, yung masakit yan sa puso mga kaulam na kunyari tayo, may kapamilya tayo na nakaratay, na alam natin na wala ng lunas, o may lunas man pero kailangan natin gumastos ng malaking pera. Masakit yan mga kaulam sa puso natin kasi nag-aalala tayo para sa kanila. Masakit yan mga kaulam sa ating bulsa at masakit yan sa sistema ng buhay natin araw-araw. Wala tayong magandang mood. Wala tayong magandang mood. So, yung mga nakarang araw, medyo ang mood ko is nervous mode ako. Dahil nga, syempre, alam natin mga kaulam na ngayong panahon ito, iba na talaga mga kaulam ang sistema ng kalusugan ng mga tao ngayon. Kaunting bagay, seryoso agad ang sakit. At saka ang mga seryosong sakit ngayon mga kaulam, hindi agad nagpapakita ng symptoms. Kapag nagpakita ng symptoms, agad nasa malala na sitwasyon ka agad. So, doon ako natatakot na sabi ko, bakit ako may nararamdaman sa sikmura, ganyan-ganyan. So, alhamdulillah, nagpapasalamat talaga ako. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa Diyos mga kaulam na walang seryosong kaganapan sa aking buhay. Nasabi ko nga sa asawa ko, parang sobrang laki ng pasasalamat ko talaga. Nagdadrive ako kahapon pa uwi sa bahay mga kaulam, nagdadasal talaga ako. Tapos nung nagpark na ako ng sasakyan sa parking namin, nagdasal talaga ako mga kaulam ng sobrang taimtim na pasasalamat sa Diyos na hindi, sabi ko nga, hindi ko talaga hinahangad ang yaman sa mundo. Yung material, yung magkaroon ako mga kaulam ng maayos na kalusugan, ako at ang buo kong pamilya, ang buong mga mahal ko sa buhay, kayamanan ko na yung matindi mga kaulam. Kasi pag alam ko ang lahat ay okay ang health, lahat ng mahal ko sa buhay, masarap ang tulog ko sa gabi. Pag may alam ako na isa sa mahal ko sa buhay may sakit, hindi ako talaga mga kaulam napapakali. Yan talaga ang isa sa problema ko sa aking sarili. May nagkaka-nervous ako, tapos alalang-alala ako parati. Yung yung sobra akong mag-isip kapag ganyan. Kaya pagka yung may ganyan na yung pag sinabing, uy, okay naman, maayos, ay masaya ako talaga. Isa yan sa parati kong pinagdadasal na hindi baling hinahanap namin ngayong umaga kung ano ang ikakain namin para sa tanghalian. Basta ang importante mga kaulam, maayos ang aming kalusugan. Sabi ni Ryan, look at Arnold Clavio, physically fit, biglang nagka-hemorrhage. Siguro Ryan, naniniwala din ako sa kapag oras man na. Kasi sabi nga ng asawa ko, ang buhay daw natin nakasulat na yan sa Book of Life. Doon daw sa Book of Life, nandoon kung kailan ka ipapanganak at kung kailan ka aalis. So siguro, may mga pangyayari talaga sa buhay ng tao na mabilis lang o meron namang matagal. Isama mo ko sa prayer lagi. Hanako Ma'am May, lahat ho kayo sa totoo lamang. Parati kong dinadasal sa Diyos yung mga followers na may mga pinagdadaanan, kahit walang pinagdadaanan, keep them health, na maayos yung kanilang mga kalusugan. At lalo mga kaulam pinagdadasal ko na dalawang bagay sa inyong buhay, na maging maayos ang inyong kalusugan at magkaroon kayo ng masayang tahanan. Kasi mga kaulam, yun ang pinaka-importante para sa akin ha. Ito para sa akin lang, hindi ko alam kung sa ibang tao. Kasi may mga taong mas gusto nilang maraming pera. Pero sa akin mga kaulam, mas gusto ko yung buhay na masaya ang bahay, nagkakaunawaan kayo sa bahay, tapos
wala kayong kakaramdaman na iniinda. Ako, matagal ko idinasal na, kasi kami mag-iina lagi kami hindi magkakasundo dati mga kaulam. Inaaring ko yan. Mga anak ko, siguro dahil sobrang pagod ko lagi sa trabaho, tapos mga tamad sila. Hindi tanggapin ang sistema ng utak ko na tamad sila kasi masipag ako mga kaulam. Bubuhatin ko ang sarili kong bangko, masipag akong tao. So, ang mga anak ko tamad sa bahay, parang asa silang lahat sa akin, asa silang lahat sa asawa ko, naintang ulo ko, parati ko silang napapagalitan, nasisigawan. So, hindi kami magkakasundo. Pero, nalulungkot ako pag ganyan kasi dapat ang pamilya magkakasundo. Parati ko sinasabi sa isip ko, dapat ang pamilya magkakasundo, nagmamahalan. So, idinasal ko mga kaulam ng sobrang dasal na sabi ko sa Diyos, turuan mo ako maging mabuting ina, ituro mo sa akin ang tama. Paano ba ang tama? Paano ba maging tamang ina? Parati kong dinadasal yan mga kaulam, i-share ko sa inyo. Tinatanong ko ang Diyos, sabi ko, paano ba maging tamang ina? Sabi ko, kailangan bang ibigay ko lahat ang gusto nila sa buhay? Turuan mo naman ako maging tama para sa kanila. Pero alam niyo mga kaulam, bago ako tinuruan ng Diyos, bago ibinigay sa akin ng Diyos ang totoong way kung paano maging tamang ina, binigyan ako talaga ng Diyos ng napakalaking pagsubok. The God taught me the hard time. Binigay niya sa akin sa mahirap na paraan para mas ma-appreciate ko talaga mga kaulam na dapat pala talaga ganito, na dapat pala ganyan. Talagang tinuruan ako ng Diyos sa paraan na mahihirapan muna ako. Tatandaan nyo to mga kaulam, kapag i-guide kayo talaga ng Diyos sa paraan na mahihirapan muna kayo at masasaktan muna kayo, ibig sabihin, sa bandang dulo, nandun talaga ang lahat ng tama, nandun ang lahat ng saya, nandun ang kapayapaan talaga. Kaya huwag kayo mga kaulam, parati ko sinasabi sa inyo, magdasal lang kayo ng tama, magdasal lang kayo ng taimtim. Hindi pwedeng hindi mangyayari, pangako ko yan sa inyo. Ako parating yung dinadasal ko na sana, yun, sabi ko sa Diyos, yung mga followers ko na lahat na nakasubaybay sa akin, bigyan mo sila ng mabuting kalusugan, iayos mo ang kanilang mga pinansyal, at bigyan mo sila ng masayang tahanan. 3 bagay lang mga kaulam, parati ko sinasabi. Masayang tahanan, maayos na kalusugan, at payapang pinansyal. Kasi mga kaulam, yun lang naman talaga magpapasaya sa atin. Ako, ewan ko mga kaulam, hindi ako naghangad ng mga 100,000 ang halaga ng bag, 100,000 ang halaga ng sapatos. Hindi ako naghahangad ng ganyan mga. Kung magkakaroon ako mga kaulam, kung may magbibigay sa akin, tatanggapin ko. Siyempre, hindi naman natin tatanggihan. But, pwede akong wala nun. Pwede akong wala noon. Pwede akong walang sasakyan. Pwede ako mga kaulam walang mamahali. Kung pag kanina nga pinagmamalaki ko mga kaulam, pinagmamalaki ko, pakita ko sa inyo ng mabilisan lang sa inyo. Tingnan niyo mga kaulam ang aking bag. Ayan. Ito ay tela. Para itong kaunting leather. Tapos ang likod niya ay tela na. Tapos itong strap, tela talaga siya. Saan ito galing? Nabili ko ito mga kaulam sa Ukay-Ukay. Sa warehouse na pinupuntahan ko mga kaulam, ang Ukay-Ukay ay 20 dirhams per kilo. Parang sa pera natin is 300 pesos per kilo. So ito, isinama ko doon. Dapat ibebenta ito sa akin ng separate price. Sabi ko, wag na. Isama mo na lamang doon sa sa 20 dirhams ang kilo. So mabait sa akin yung mga lalaki doon. So isinama nila. So ito mga kaulam, sobrang masayang-masaya na ako. Pinagmamalaki ko to kanina sa school kasi first time kong ginamit. Sabi nila, uy, ang ganda naman ng bag mo. Sabi ko, sa Ukay-Ukay ko yung binili. Sabi ko ganyan. Kasama yan sa 20 dirhams per kilo. Dito mga kaulam, na ako? Masayang-masaya na ako. Hindi ako mahirap mga kaulam pasayahin. Kaya ang asawa ko sobrang swerte sa akin mga kaulam. Hindi ako never, sa 19 na taon namin kasal mga kaulam, never ako talagang nag-demand sa asawa ko ng mamahaling bag. Kahit kailan. Hindi nga alam ng mga kaulam ng asawa ko kung saan nanggagaling aking mga bag. Ang mga bag ko normally bigay. Bigay sa akin. At kung bibili man ako mga kaulam ng bag, ito ganito, Ukay-Ukay. Hindi talaga ako bibili. Isang beses lang pala ako mga kaulam bumili ng bag na medyo may presyo sa kaibigan ko na galing sa US. Ibinenta niya, galing Canada yata.
Binili ko dahil gusto ko yung kulay. Tapos, nagkataon noon na meron akong extra pera na kapag part-time ako. So, binili ko, nagamit ko naman ng ilang taon. So, yun lamang. Kaisa-isang yun ang aking Tapos, sa Canada, meron lang akong isang nabiling Guess na bag na kulay brown na sobrang mahal. Parang $169, pero hindi ko siya binili ng $169. May naka ano sa mall na magse-sale sila ng ganitong date. So hinintay kong mag-sale para mabili ko lamang yung Guess na bag. Yun lamang talaga. At yung Guess na bag ko na yun, hindi pa nasira mga kaulam. Iniuwi ko sa Pilipinas. Nandun sa bahay ko sa Pilipinas, hindi pa sira. Pinagsawaan ko na. Bag is not just a bag, it's a status symbol, no. I don't mind, I don't have a status. Sorry, Ryan, I will not agree. I beg to disagree. Kasi, if the bag is the status symbol, then, kamusta naman ang mga nasa average level na buhay na tao? Ito po, Ma'am Corazon, 100 lang. Sabi ni Ma'am Corazon, 100 lang yan sa Pinas. Okay lang ho sa akin, Ma'am Corazon. Kahit ho, ay tigba 20 lang sa Pilipinas. At least gusto ko. At saka gusto, parang masaya ako. Kasi hindi naman yung quality o hindi naman kung ano ang status na maiibigay sa iyo ng bag. Para sa akin, kung yung kaligayahan ko sa bag, yun ang binabayaran ko. Sabi ni Ryan, bag is not just a bag, it's a status symbol, no. Maybe for those who are rich. Siguro para sa mga rich. No. Kasi hindi ako gagastos para sa... Hindi ko gagastusin ang pera ko para lamang sa mga bag. Gagastusin ko ang pera ko sa mga importanteng bagay. Bag is not very important for me. What did you order, Maria? Rice with chicken. How about Sarah? She doesn't want anything every time I order. Can you not eat in the room? Eat here. Please don't eat in the room. But there's so much noise. It's okay. You don't need to talk. Good evening, Nelita Cruz. Ako kasi mga kaulam, I don't mind kung mumurahin ang bag ko. I don't mind kung mumurahin ang aking sapatos. I don't mind kung mumurahin ang aking damit. As long as carry kong dalhin. Carry kong magsapatos ng maayos kahit na tig 50 dirhams lamang yan. Carry kong... Ito, Hollister, itong damit na ito. Hollister. Pero, okay ito. Kasamahan ito, binili ko ng bag. Man is miskin. No need bag, no need anything. Only wallet and t-shirt and short. And that wallet is for the wife. Yeah. No, I mean for man. For man is no expensive. No, bag, no. Nothing. Their pants, their shoes, their belts, it's also there is very expensive of that. No, that is bakla. Kasi kung madadala mo naman siya ng, naka-Hermes ka nga ng bag, naka-Hermes ka nga ng kahit na hindi naman bagay sa iyo. So, what's the use? What's the point? Kung ano ang kaya mong bilhin ng pera mo, at bagay naman sa at carry mong bitbitin ng maayos, that's the most important actually for me. Hindi sa akin importanteng may mamahalin ako. Kung may mamahalin ako, kung may magbibigay, then I will accept it. Why not? Wala naman daw pulubing tampuhin o walang pulubing pilian. Accept it and say thank you. And that's it. Pero kung i-require akong bumili, never in my life mga kaulam, never. And it will not happen. Hindi ko gagastusin ang aking 100,000 para lang sa bag. Naku po, Diyos ko, puro day. No way. 50,000 para lang sa sapatos, no? Big no. Hindi ako fanatic ng mga mamahaling gamit. Hindi talaga ako. Hindi rin ako gumagamit ng mga kaulam. Ito wala akong against sa mga taong gumagamit ng fake. Kasi kung yun, kanya-kanya tayong trip mga kaulam, kanya tayong kaligayahan sa buhay. Katulad ng kapatid ko, ang kapatid kong babae, yung sinundan ko, mahilig yung gumamit ng mga bag na branded, pero fake siya, hindi siya original. Kunyari, LV, pero fake, mahilig siyang gumamit ng ganyan. Ako mga kaulam, better, I'd rather buy
na walang pangalan na bag, hindi branded, walang pangalan, gagamitin ko yan everyday. Kasi wala itong pangalan eh. Ano to, parang handmade lang to. Kaysa sa, hindi ako mga kaulam gagamit ng bag na imitation. Hindi ko alam kung bakit. Kasi, I would rather use na walang pangalan kaysa sa gumamit ng bag na branded but fake. Hindi ako gagamit ng fake. Kaya pag nakita niyo ako naka-LV, ibig sabihin hindi yan fake. Charot! Maybe if you are rich, you will change your mind. You will go to buy so many things. No, honey. Huh? Really? If you will buy for me, yes. But if I will buy for myself, no way. Oh? Yeah. My pocket is closed. You American Jews. No. Yeah. Especially when it comes to me. Yeah. Sabi ni Sister Efren, magaling pa daw pag-alahas ang bilhin. Yes. Diyan naman ako agree. At diyan naman, hindi ko naman, watching from Benguet, Ma'am Khalins, Christy Balaso, yeah. Near Baguio, yes. Ma'am Virgie de la Cruz. Ask her how is the weather there. Ask the person. 24. Oh, 24 is not hot, yeah? It's cold, yeah. Because it's raining. Ang mga kaulam, sa totoo lamang, hindi ako, not bragging, pero marami akong alahas. Yan lang naman na may ipagmalaki kong mga kaulam. Mahilig ako sa alahas. Pero, hindi niyo ako makikita nagsusuot. Gusto ko lang nakatago. Ito lamang, nag-iisa yan. Pero kanina, sa school, inisip ko, kasi nakita ko mga kaulam, dahil wala na kaming estudyante, mga teachers na lang nasa school. Nakita ko mga co-teachers ko, nagsusuot na sila ng alahas. Kasi wala nang bata eh. Ang gaganda ng mga damit nila. Sabi ko kanina, isuot ko kaya yung aking kwintas na yung pa-birthday sa akin Ibrahim nung January, sabi ko. So bukas plano kong magkwintas mga kaulam. O, diba? But I think if you are working hard and you have extra to buy those luxury things, I don't see any problem with. There's nothing wrong with that. I agree. If you work hard and the money that you will use to buy is your hard-earned money at alam mo makakapagpasaya sa iyo, go ahead, buy it. Ako mga kaulam, yung sinasabi ko para lang sa aking sarili. I don't mind other people. Kung ang ibang tao pinag-iipunan talaga nila yung mga 200,000 na bags, well, it's their choice. Doon sila masaya eh. So let it be. Let them be. Let them do it. But honey, most of the people buying for showing. Good evening, Menglu Oval from San Juan, Batangas. Ay, good evening po. Kamusta po? Aking ka-San Juaneño. Ang aking kababayan sa San Juan. Good evening po. Ma'am Gina Mangundaya Robles. Good evening. Ako wala akong, I was telling them I don't have expensive bags and shoes, but I have lots of golds, right? Yeah, that is better. Kasi, bag is well finished, karaman. The gold is well stay forever. Yeah, kasi mga kaulam, 19 na taon na kaming kasal ng asawa ko. Every year binibigyan niya ako ang regalo niya sa akin is alahas. Number 1 for saving Indian people. Yeah. Tapos, bukod pa doon sa every year na binibigyan niya ako ng alahas sa birthday ko, minsan may mga pagkakataon na kahit hindi ko birthday, binibigyan din niya ako. Plus, binigyan din ako, niregaluhan din ako mga kaulam ng aking biyanan. Medyo marami din yung naibigay sa akin ng aking biyanan. Kasi tradisyon nila yan. Sa kultura nila na yung biyanan bibigyan nila ang manugang ng alahas. So, nakaipon ako mga kaulam ng napakarami. Hindi naman napakarami. Para sa akin marami. Kasi mga kaulam, mababa nga ang kaligayahan ko eh. Para sa akin marami na yun. But most of the people now, what I saw in everywhere, they not buy bag for himself. He buy it to show for somebody. I know, of course. That's the purpose why they're buying. That's to show up. Teasing somebody. You don't have, I have it. Yeah, that's it. That is not good. Yes, very that's bad. it. That's the purpose, honey, why they're buying expensive things. Good evening, Ma'am Estrella Tan from Canada. Good evening po. Some people, they don't. Sabi ng asawa ko, ang iba daw tao, bumibili ng mamahaling bag, hindi para sa sarili niya. Bumibili daw ng mga mamahaling gamit para lamang ipagmalaki sa tao at sabing, meron ako at wala ka. Pero hindi naman lahat ng tao ay ganyan. Meron mga tao na bumibili niyan pag sa sarili lang kaligayahan. They have to think somebody they don't have to. If you can sit here and talk, no. I'm so tired looking at you. No, sometimes. Because I have to. Come sit down here and talk to us. I remember something, so I have to. No, I will not look at you, honey. Tawa din naman si Ulagay. I forget what I will tell.
Kasi mga kaulam, tingnan nyo, noong ang tatay na hospital ng 2007, sa UST, ang mahal noon mga kaulam. To be honest, noon sa UST, hindi ang tatay sana tatanggapin noon kung wala kaming deposit. Magkano ang hiningi sa akin deposit? That time, that was 2007, hiningan ako ng 9,000 deposit. Paano kung wala ako 9,000? Diba? And then, every day, meron siyang gamot na 1,500, 500, 200 na gamot na isasaksak sa kanya. So, isinanla ko ang aking mga alahas. So, can you see? Nakatulong. Ang bag, sa bagay, ang mga Louis Vuitton yata, parang naiisanla din yata. Hindi ko alam, I'm not sure. Pero ang main sa atin talaga na naiisan la alahas, di ba ga? Magandang gabi, Ma'am Melanie Medina Nuida. Ako hindi, kung siguro lahat ng tao katulad ko, yung mga high-end luxury store, siguro parang baka magsasarado sila ng tindahan nila. Hindi man ako mahilig bumili ng mga ganyan. Totoo, sa alahas, pero pag siguro kikita sa akin ng ang jewelry shop at saka ang ukay-ukay. Sigurado pag lahat ng tao kagaya ko, sobrang yaman ng may-ari ng ukay-ukay, sobrang yaman ng may-ari ng jewelry shop. Dahil dyan lang ako mahilig mga kaulam. Tapos ang hilig ko lang mga kaulam is bumili ng gamit sa kusina, mga kawali, kaserola, mga pinggan, na mga iba't ibang mga design. Siguro sasabihin nyo, bakit ganyan ang mga pinggan na kinakainan nyo? Kasi mga kaulam, ipinadala ko sa Pinas sa aking bahay doon. Dahil dito, hindi naman dito practical mga kaulam sa abroad, lalo na dito sa UAE, hindi dito practical mag-ipon ng gamit. Kasi palipat-lipat ka ng tirahan. Tapos, hindi mo naman pag-aari ang bahay. Bakit ka mag-i-invest sa gamit dito? So, pag bumibili ako mga kaulam ng mga gandang pinggan, pinapadala ko sa Pilipinas. Doon sa aking bahay ko inilalagay. Ang lalim ng ganito ko, kasi nga ilang gabi ako nag-alala sa aking kondisyon. Sabi ko baka meron akong seryosong sakit, ganyan-ganyan, na nakakatulog masyado. So, ayun, ang ating napag-usapan ngayong gabing ito. Mas mabuti talagang mag-invest ka sa alahas kaysa sa mga bag, kaysa sa mga gamit na hindi naman, yung hindi nataas ang value. Ayan. Tapos, kung meron ka pang extra kita, ay extra pera, ipunin mo. After how many years mga kaulam, pwede ka nang bumili ng mga 200 square meter na lupa, para naman balang araw, meron kang mabibigay sa mga anak mo, meron kang mai-offer sa kanila na, kasi hindi naman tayo nakakasigurado mga kaulam na ang ating mga anak may pera ang mapapangasawa, may trabaho ang mapapangasawa, or meron man trabaho, baka hindi nila afford sa hirap na ng buhay ngayon. So, dapat yun ang mga pinag-iipunan. Ako, I'm happy to say na yung dalawa kong anak kahit papaano, meron na silang pag-uumpisahan sa buhay nila. Meron na silang, napundaran ko na sila ng sarili lang lote, tapos meron ng, kung bahay na lang ang ipapatayo nila, or siguro, baka sakaling kung kaya ko pang magtrabaho para mapatayuan sila kahit kubo, maybe I will. Kahit pa paano meron na ang mga anak ko. Kasi hinahanda ko mga kaulam, baka sakaling, kasi hindi ako mga kaulam mamimili kung sino ang papangasawahin ng asawa ko. Hindi ko sasabihin, anak, kailangan mayaman, no. Ang lagi ko sasabihin, sino ang gusto mo at saan kanino ka masaya. Nandito lang kami mag-asawa para sumuporta sa kanila at sumubaybay sa kanila. Pero hindi ako mamimili. Hindi ko ang mga anak ko, mga kaulam, erereto sa kahit na kanino na alam kong hindi nila magugustuhan. Bahala silang pumili, pero kailangan ipapakilala nila sa amin, kikilatisin namin. Kasi tayong mga magulang ang mas nakakaalam. Para sa kanila. Pero, hindi pa rin yung dahilan para ikaw ang pumili na mapapangasawa nila. Kahit yun ang tradisyon at kultura sa pamilya ng asawa ko, hindi namin susundin yun na kami ang mamimili. Sabi nga ng asawa ko, siguro pag may nakilala tayong maayos, ipapakilala natin sa kanila, pero sila pa rin ang magdidesisyon. Gusto ba nila o hindi nila gusto? It's up to them. Sabi ng asawa ko. Ay ng asawa ko na pipilitin ang mga anak ko sa bagay na alam namin na baka hindi nila magugustuhan. So, yun. Mga anak ko mga kaulam, hindi porket Iranian o ganyan, may freedom sila. May freedom sila sa anong man ang gusto nila. Basta sabi ko lang sa anak ko, ang pagpili ng magiging buhay ay sinasamahan ng dasal at sinasamahan ng mabuting asal. Yun ang sinabi ko sa dalawa kong anak. Kung gusto ninyong maging maayos ang inyong buhay, kailangan may mabuti kayong kaugalian. Kasi mahirap mga kaulam kung wala kayong ituturo maayos sa mga bata. Lalaki na lamang ng ganyan. Marlon Di Makulangan Grimaldo, shout out sa iyo Marlon. Kamusta po? So yun ang
ewan ko, mahirap din maging magulang mga kaulam. Mahirap talaga. Ako, kayod ako ng kayod. Pero, sobrang proud ko mga kaulam. Alam niyo kung bakit? Sobrang proud ko. Kasi ang bagay na inihanda ko para sa aking mga anak, yung binili ko para sa kanila, o yung bagay na ibibigay ko sa kanila mga kaulam, galing sa pinaghirapan ko, hindi sa asawa ko. Ako talaga mismo mga kaulam. Tapos sasabihin ko na lamang sa asawa ko pagtapos ko ng bayaran. Kasi kinukuha ko ng hulugan. Tapos katulad nun, sabi ko sa asawa ko, hani si Mariam, binilang ko na siya ng lote, 150 square meters. Kung ano man ang gawin niya, kung gusto niyang ibenta, o kung gusto niyang patayo ng apartment para meron siyang income, it's up to her. Sabi ko pag nakatapos na siya ng pag-aaral. And then ngayon, meron naman akong hinuhulugan para kay Sarah naman. So, ang asawa ko nagugulat, ha? Paano mo nagagawa? Sabi ko, di ba kaliwat kanan ang part-time, kaliwat kanan ang tutorial ko, doon yan ang gagaling. Sabi kong ganyan. Minsan nagugulat ang asawa, paano mo ginagawa yun? Hindi ko rin alam paano. Paano nga ba? Kasi mga kaulam, hindi nga ako maluho. Hindi ako maluho sa mga bagay-bagay. So, ang luho ko, doon ko nilalagay. Yung dapat na magiging luho ko para sa sarili ko, doon ko nilalagay sa mga bagay na ganyan. Shoutout po Ma'am Helen Santos Somo, and shoutout sa iyo Lori Reyes. Kamusta kayo? So ayun, siguro dahil nga hindi ako maluho, kahit pa paano nakakaipon ako ng mga gayong bagay para mapaghandaan nga ang kinabukasan ng mga bata. Kasi minsan iniisip ko mga kaulam, kung nagluho ako, kung bumili ako ng ganitong bag, worth 250,000. Kung bumili, kasi yung 150 square meter na lupa mga kaulam, ay hindi, 185 pala. Sorry. 185 square meters, nabili ko lang ng 150,000. Hinulugan ko pa ng ilang buwan. Kung yung 150,000 mga kaulam ay iniluho ko, may lote kaya ang anak ko ngayon? Walay. Diba? Kung ang 150,000 yung mga kaulam, may binili ko ng isang bag na Louis Vuitton. Hindi pa yung kasya sa Louis Vuitton mga kaulam. Kasi ang Louis Vuitton mahigit na 200,000, 300. Magandang gabi ni Shelbert Tusho. Parinig ka na. Uwi ka na din na sa Dubai. Hindi na ako galit. Charot. So kung iniluho ko yung mga kaulam, ay di walang lote ang anak ko. Diba? So ngayon, meron sana akong gustong Hermes Birkin Himalayan Sakura Pink Bag, 14 million pesos. No thank you, Ryan. No thank you. Ang makaka-afford lang yan is si Heart Evangelista at si Jinky Pacquiao. Yung dalawa lang na yan. Kahit strap nga ng bag na yan, hindi ko kayang ma-afford eh. Kahit yata yung dust bag niyan, hindi ko kayang afford. Hindi ko afford bilhin. Bibili yan, yung 14 million na yan, ibibili ko na yan ng isang malaking palayan. Sa totoo lang mga kaulam. Ibibili ko na yan ng ilang ektaryang palayan, may mapapakain pa ako kapag umani ako ng bigas, may matutulungan pa ako. Hi Ma'am Yogs! Ma'am Yogs Herrera Dumala, good evening Ma'am Yogs, kamusta ka? So ako yung 14 million na yan para sa Hermes na bag, kaya kong bumili ng ilang ektaryang palayan. Marami pa akong gutom na tao na kaya kong pakainin pag nakaani ako ng bigas. Let's be practical. Never in my life that I will buy 14 million bags. No way. Siguro sasabihin na naman ng mga basher ko, wala ka naman talagang pambili kaya sinasabi mo yan. Pero subukan mo magkapera. No. Mindset is mindset. This is my mindset. Uunahin ko, siguro, kapag nakabili na ako ng 10 ektaryang palayan, kapag nakapagpatayo na ako ng 20 pintong apartment, kapag nakapagpatayo na ako ng 2 ektaryang manukan, at may sobra pa akong 14 million, baka bumili ako ng tag-1 milyon, baka sakali pa. Diba? But I will not spend my 14 million only for one bag, for God's sake. Good evening, Ma'am Yogs. Kamusta ka dyan? Mahirap mga kaulam. Kasi nakabag ka nga ng 14 million. Yung kapitbahay mo naman di kumakain kasi kulang na kulang yung kita. Tapos hindi nakakapagpaaral ang mga anak. Manong magkaroon ka ng palayan. Tapos pag nakaani, kahit na bigyan mo man lang sila ng nakaani ka, nakapagpaani ka ng let's say 100 kaban. O bigyan mo lang isang kabang bigas yung kapitbahay mong hindi makakain na sa tamang oras. Diba? Dito sa showroom namin may 500,000 chandelier.
Pwede na ako sa gasera at saka sa ano, kung chandelier din lang ang pag-uusapan, ilaw din naman yan. Pwede na ako sa gasera, yung lampara. Bibili na lamang ako ng kotse. Correct! Maayos naman po, alhamdulillah, maayos naman po sa awa at grasya ng Diyos, Ma'am Yogs. Kamusta ka? Ma'am Perlita Mawanay Rivera, you know, my friend said, there's one Hermes bag worth 14 million pesos. Only one bag. Which a wife of Manny Pacquiao has. This is haram. I know. You know haram? Yeah. For what? Too much poor people, they don't have food to eat. Yeah, that's what I'm saying to them. We are playing with the money. With the money. Doesn't matter if you have billionaire. That is not money, you will spend it. Well, it's their money. Yes, they are thinking, no, we are thinking when you have too much money, I have to spend. Yeah. But you are not thinking before, too much people around us, they don't have meal to eat. This is not haram. Parang kami, alam niyo kung mga kaulam, meant to be kami ng asawa Put the ko. money in the bag. Kami ng asawa ko, meant to be, soulmate, kasi parehas kami mga kaulam ng pananaw sa buhay. We have the same perceptions and we have the same mindset. Tingnan niyo siya. Nung isang araw, binilihan ko siya sa ukay-ukay ng 6 na short. Kasi ang mga kaulam ng asawa ko, hindi yan gwapo, pero sobrang pilian yan sa short. Hindi nyo yung basa yung at alam ko kung ano ang tela na gusto niya. Alam niyo, sabi sa akin, haram. Bakit sobrang dami? Sabi ko sa kanya, huwag ka nang magreklamo. Sabi niya, 2, 3, okay na ako. Alam mong ayaw ko ng maraming gamit. Sabi ko sa kanya, okay na, tigwa 1 dirham lang naman. Sabi niya, it's okay. In Muslim, we are believing, the Muslim, the kind of the Muslim, they believe. The God will ask you the money, what we have. But there's a lot of Muslims, they also have that kind of bag, honey. Kind of the bag, they are not following the rule. Too much Muslim drinking. It's not men we follow them. Too much Muslim is not praying because he born the Muslim. Yeah, we will not follow like this. They say from where the money. Honey, I'm talking to them. Yes, from where the money you get it and where you spend it. I know. Yes. Ilan ka po ang binili nyo? Shirt na binili ko kay Ibrahim, 6. 2 ang hindi niya nagustuhan. So, yung 2 napunta sa akin. Kulay itim na Nike. So, sabi ko, akin yan. Sabi niya, ibigay mo kay Jerome. Ay, hindi pa ako nakakapunta kay Jerome eh. Ay, nako, dakilang tagapaghatid ka pala, Ma'am Yogs. Ako ganyan din minsan sa mga anak ko. At least kahit pa paano, alam mo na safe ang anak mo na nahahatid mo. Yan ang kagandahan sa mga magulang na nakakapag-drive, na nakakapaghatid sa mga anak. Kasi alam mo alam mo na nakarating ng maayos sa trabaho, alam mo makakauwi ng maayos. Naku po, very good, Ma'am Yogs. Thank you so much, God, na nakakapagganyan tayo ngayon. So, ayun, ang asawa ko kasi, believer talaga yan ng mga, alam niyo yung mga batas ng Diyos. Nung isang araw nga, kasi mga kaulam, inilagay ng asawa ko sa isip ko, in-install niya sa isip ko na pag daw ikaw na sa isang lugar at may nakita kang tao na gumagawa ng mali, dapat daw sasabihin mo sa kanya na mali iyon at sasabihin mo sa kanya kung ano ang tama. Eh nung isang araw mga kaulam, nasa school bus ako, pauwi na ako ng bahay. Itong isang napakakulit na estudyante mga kaulam, sobrang pasaway na estudyante. Pag nasa school bus ako mga kaulam, doon ako sa pinakauna nakatayo dahil hindi ko kaya ang ingay, hindi ko kaya ang rumble ng mga estudyante sa likod. Hindi ko talaga kaya. Sobrang titigas ng ulo. Ang katwiran ko mga kaulam, pagod na nga ako sa maghapon sa mga bata. Pagdating ba naman ng school bus, magsasaway pa din ako. So sabi ko, it's time for me to have peace of mind. Pero itong katapat ko na bata, dito mga kaulam, ang school bus, parating may attendant lady, may lady attendant, may lady bus, yung nag-a-assist sa mga bata. Ngayon, may kinonfiscate itong lady ay bus attendant sa bata na hindi po pwedeng laruin sa school bus. Tapos, nagalit yung bata, sabi ng bata, akin na yan! Sabi nung attendant, ibibigay ko to pagpababa ka na ng bus. Kapag nandun ka na sa harap ng bahay mo, galit na galit yung bata. Sabi ng bata, nagsalita ang bata ng masakit, ng IDIOT. Sabi niya, hindi ko pwedeng sabihin mga kaulam kasi baka ma-restrict tayo eh. Sabi niya, IDIOT, sabi niya. Sabi nung lady attendant, did you just say that word? Sabi ng bata, no, I didn't say it. Sabi ko sa kanya, tumayo ako mga kaulam, sabi ko, don't deny it because I'm in front of you. I heard it very well. I heard it very clearly. Sabi ko sa kanya, and you will be reported tomorrow to the principal.
Sabi niya, no, hindi ako nagsalita ng ganyan. Sabi ko, wag ka na magsinungaling. Sabi ko, hindi ka lang talaga, sabi ko sa bata, hindi ka lamang pala talaga tarantado eh. Sabi ko sa kanya, sinungaling ka pa. Paano ka pinalalaki ng magulang mo? Ginanon ko talaga. Sabi ko, paano ka pinalalaki ng magulang mo? Ganyan din ang magulang mo, nagsasalita din ng ganyan sa ibang tao? O sinungaling ang magulang mo? Ginanon ko talaga mga kaulab ang bata. Tapos may biglang umakyat na lalaking teacher. Islamic teacher yung lalaki. Sabi niya, no, miss, it's okay, let it be. Sabi ko doon sa lalaki, excuse me, are you Muslim? Sabi niya, of course, yes. Sabi ko sa kanya, sa Muslim, sabi ko sa batas natin, pag mali dapat itama. Anong it's okay? Ginanon ko talaga siya. Yung driver hindi nakakapagsalita. Tapos lahat ng mga bata tumigil ng pag-iingay. Sabi niya, no, hindi naman ikaw ang kinakausap ko. Sabi ko, don't deny it. I clearly heard it. Sabi ko sa kanya, hindi ko lang salbahe. Sinungaling ka pa. So, ganyan ka pala pinapalaki ng anak mo. Wala ka pala natututunan sa school. Ginanon ko talagang bata. Mga kaulang pinagalitan ko talaga ng sagad-sagaran. Tapos gumanyan siya sa bag niya. Hanggang sa bumaba siya ng school bus, hindi siya tumitingin sa akin. Tapos hindi na siya pumasok. Kasi kasi dito mga kaulang kapag nakapag-final exam, allowed nang hindi pumasok ang bata. Kasi complete na niya yun. Nakakompleto na siya ng exam. Nakomply na niya lahat. Pwede na siyang hindi pumasok sa mga remaining days. So, kinabukasan hindi na pumasok. Kasi hindi ko na nakasabay sa bus. Hello po, Ma'am Edna Olivia Marcaida. Good evening. Good evening, Ma'am Lani Maka. So, ayun, mga kaulam. Sa Muslim, kapag batas talaga yan, kapag may nakita ka na mali, ipaalam mo doon sa taong yun na mali, tapos sabihin mo sa kanya kung ano yung tama. Hindi yun sa pakikialam. Kasi minsan mga kaulam, may mga taong mabilis makaintindi na, uy, mali nga ang ginawa ko. So pagka ganyan, ibig sabihin may na-save ka na kaluluwa ng tao na para hindi magkasala ng sobra-sobra at saka para ma-realize niya na mali. Good evening, Ma'am Net. So, naaamoy ko talaga itong manggang, itong saging na ito. Ang tindi ng amoy, yung amoy saging na hinog. Kanina ko pa siyang naaamoy. Diyos ko, hindi ko alam kung ano lulutuin kong dinner sa aking mga anak. Kung pasta na naman. Ay, nako. Anong oras na baga? Mag-aalisin ko pala mga kaulam. Siya. Tayo paalam na. Bukas ulit tayo maghuhuntahan. Ako mga kaulam ngayon ay everyday na maagang uuwi. And then, ang pasok ko ay hanggang Thursday na lamang, alhamdulillah. Sana'y gabayan pa kami na hanggang Thursday na maayos ang lahat. At sana ay dalangin ko maging maayos ang aking bakasyon. Sana ay makahanap ako ng part-time mga kaulam para maging fruitful ang aking magiging bakasyon. Magkaroon ako ng kahit na kaunting extra kita. Sir Jeffrey, Sabado, good evening. So mga kaulam, hanggang bukas na ulit tayo mga kaulam. Sana ay kayo makatulog ng maayos. At sana ang may mga karamdaman pagising niya sa umaga, claim it na everything will be fine. Huwag tayong magsawang magdasal mga kaulam kasi yan talaga lamang ang ating kakapitan. Diba? Huwag tayong magsawang humiling kung ano ang laman ng ating puso. Huwag mga kaulam, huwag ninyong pagsasawaan yan. Ay, hindi naman naririnig ang aking dasal. Dumasal na ako ng dumasal. It's in God's perfect time. Hilingin mo ng paulit-ulit na galing sa puso mo. Baka naman meron ka pang hindi naihingi ng tawad. Ihingi mo na ng tawad para tuloy-tuloy ang biyaya. Okay, babush. Ingat po mga kaulam. Ingat. At sa mga nasa Amerika, good morning. At happy Monday or happy Tuesday for tomorrow for the people in the Philippines. At ayun, mag-ingat tayo parati mga kaulam. Salamat po.